Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chin Rodriguez from my Sagri channel, a faith healer also at a reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Cancer. So Cancer, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo nang di skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-lig-lig nag-uumapaw na bihayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa ng ating spirit for the sign of Cancer? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin yan guys. So let's watch this. Angel Spirit Guides, please give me any information po. Ano kaya gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So there's something guys with the Seven of Cups. Now there's something guys with a confusion. Now may mga bagay dito na maaring naguguluhan ka, natatakot, nangangamba. So may mga bagay na nagpapagulo sa iyong isipan. Ano man yung bagay na gusto mong gawin, or maaring maraming pang bagay na tumatakbo, no, sa iyong isipan. No, may gusto kang maisakatuparan, na may gusto kang gawin. You're also multitasker. No, kaya siguro tong maaring naguguluhan ka. Let's see. And of course, this is something a Three of Cups. The Three of Cups represent something a celebration coming in. Now, there's a lot of event, happiness, no? Maaring magdadala sa ito ng something kaligayahan, kaaliwan, no? Kumbaga may mga dadaluhan kang event, celebration, no? Birthday, binyagan. Let's see. And there's something guys with the Knight of Swords. No, bibilis ang takbo ng situation and positions mo. No, unti-unti mo na rin mapagtatagumpayan. No, parang ang bilis-bilis ng araw o ang bilis-bilis ng pagkakataon na to para sa iyo. And of course, there's something guys with the Six of Swords. The Six of Swords represent with the transition. No, unti-unti ka rin daw makakalis sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabangon ka na rin daw sa kalagayan mo, sa sitwasyon na kinagagalawan mo. Marami mang taong balakid, marami mang taong hadlang sa pag-abot ito, maaari mapagtatagumpayan mo pa rin to. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Manatiling kalmado, huwag kang agresibo. No, sa may mga bagay-bagay dito, kailangan matuto kang kumalma. Have patience. No, dahil lahat ng bagay na ito ay maaari makukuha mo siya, huwag ka lang magmadali. No, and of course, this is something guys with the Two of Pentacles. Maging balance ka, physically, mentally, emotionally. So, maging balance ka dito, no, na wag, parang pinapakita dito na kailangan timbangin mo, no, ano man yung bagay na importante at ano ba talaga yung priorities mo. What is the Seven of Cups? Reference with the Ten of Cups, happiness. No, marami talagang bagay na maaaring magbigay ng kaligayahan sa'yo. No, kumbaga, pagdating sa mga bagay, magaling ka mag-appreciate, no? Then, of course, this is something, guys, with the Eight of Pentacles, no? About sa trabaho, no? About sa negosyo, no? May mga celebration daw na magagap. It means, magiging maganda daloy, no? Ng iyong hanap buhay or trabaho. No? And of course, this is something, guys, with the Page of Swords, being curiosity. So, guys, parang sinasabi dito, maging mabusisi ka. Na mas maging matalino ka sa mga bagay-bagay, bibilis ang takbo ng sitwasyon, kailangan mo lang gamayan ng mabuti o tama at wasto, ano man yung bagay na gusto mong mangyari at matupad. And there's something guys with the Six of Wands for victory. So mayroong bagay na maaaring magpabago sa sitwasyon with the Six of Swords. Six of Swords, something transition, and the Six of Wands, something a victory. Na bagay na maaaring magdala sa'yo ng spotlight, na magdala sa iyo ng tagumpay, na parang akala mo hindi mo na mararating yung rurok ng tagumpay, hindi mo na makakamtan yung bagay na iyong ninanais, pero sa isang iglang maaring mararating mo ito. Ano man yung bagay na gusto mo makukuha mo to. May nasasense ako something fame,
No, maaring some of you baka influencer ka, small creator, no, maaring sinasabi dito maging kilala ka, no, sa larangan ng social media. No, meron ako na sense dito na maaring mag-boom, no, ang iyong personality. And there's a Knight of Wands, represented with the Queen of Swords, clear the boundaries. Nalinisin mo, no, yung mga taong parang kumaharang o kumakanda, parang maraming mga sinasabi against sa'yo. Na maraming chika, there's a lot of evil eye, lalo-lalo na sa lugar mo. No, may nasisense ako dito na matuto kang kumalma, wag mo silang patulan. No, parang inaano ka dito, no, parang sinusubukan ng iyong temper, no, yung pagiging mainit ang ulo, or papatulan mo ba sila, ganon, parang sinusubukan ka dito. Let's see what is the Two of Pentacles. Represent, guys, with the High Priestess. No, timbangin may mga bagay na makakatulong sa'yo. There is something unexpected situation. No, marami kang pang bagay na hindi pa natutuklasan sa ngayon. Marami kang bagay na bigla ang malalaman. No? Let's see what is Seven of Cups, the Ten of Cups. Represent with the Two of Wands. Choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No, maraming bagay na maaaring magdala sa'yo ng kaligayahan, pero dapat alam mo yung priorities mo. Natutukan mo kung paano mo mapapalago at mapapayabong ang iyong sarili. So let's see. There's something, guys, with the Three of Pentacles. Mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. No? Hindi lahat ng mga bagay-bagay ay dadaluhan mo. No? Papatulan mo ng eksena. So mag-focus ka sa trabaho mo. Parang ang nangyayari dito, sunod-sunod yung mga events na nangyayari sa buhay mo. No? Sunod-sunod ang birthday. Parang nawawala ka na sa focus. No, pagdating sa negosyo at trabaho mo. Let's see. And there's an Ace of Wands. So there's something, a new project, a new plans, new idea coming in. So dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, at maaaring magdadala sa ito ng mabilisan pagunlad. No, parang there's something spark na maaaring hindi mo akalain na parang magpapatok, no, maaaring makikilala. May something ganun eh. May nasense ako talaga na maaaring meron ditong small creator talaga, no, na maaring gumanda, no, ang takbo ng iyong social media. Let's see, there's the Moon card. No, there's a revelation. No, bagay na maaring ma-reveal din sa'yo. No, maraming bagay na maaring matuklasan, ma-discover, o maaring sinasabi dito, mag-ingat ka lang dahil huwag ka magpapa-apekto, no, sa mga naiinggit sa'yo at mga sinasabi. Kumbaga, kapag pumasok ka ikaw sa social media, no, sa online world, no, talagang pinapakita dito na kailangan handa ka, no, sa mga bashers. Hindi yan mawawala talaga. So kailangan, kung papasok ka dyan, kailangan handa ka, no, malakas ang loob mo, deadma ka sa mga sinasabi nila. Now, of course, this is something, guys, with the Ten of Wands, something a burden. So may mga bagay din dito na maaring nagbibigay pabigat sa'yo, na maaring nagbibigay pasanin, pasakit sa'yo. No, naman yung bagay na nagbibigay negatibo sa kaisipan mo, kailangan mong pakawalan yan, no? Kailangan mong alisin yan. Now, because this is something, guys, with the Devil card. Now, with the High Priestess, sinasabi dito with the Devil and the Two of Pentacles na maging balance ka kasi may mga hidden agenda. Huwag mong sinushow lahat, no, ng bagay na meron ka. Parang pinapakita dito na may lihim na may inggit sa'yo. No, meron ako na sense dito na small creator or maaring influencer ka na talaga na maaring may gumagambala sa'yo, may gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no? Maaring ginugulo ang iyong isipan. Inggit to, ha? Inggit to. Na meron ditong influencer na maaring may ginagawa sa'yo, no? Ikaw ay influencer, maaring may gumagawa ng hindi maganda sa'yo para hindi ka makapag-focus na sa ginagawa mo. May nasasense ako dito na parang namumutla, na parang hindi na normal ang kanyang, kumbaga, appearance, no? Parang yung aura, no? Iba. Now, let's see for the outcome. There's something, guys, with the Four of Wands, may celebration coming in. Na may mga celebration kang dadaluhan, na may mga celebration talaga dito. Maraming celebration, guys. And there's something, guys, with the world, na maaaring magkakaroon ka pa ng travel dito, international. Na maaaring mayroon kang talagang travel talaga, no, sa ibang bansa, ganon. Baka mayroon kang adventure with your friends.
And there's a Ten of Swords. Mag-ingat ka, there's a sabotage. Na meron talaga sumasabotahe sa'yo. May tumatrader sa'yo dito. Na maraming mga inggitera sa paligid mo. Mag-ingat ka. There's a Queen of Wands. By confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo, alisin mo yung takot at pangamba mo. Maging matapang ka at maging mabusisi ka sa mga bagay-bagay. No? Lalo-lalo na sa paligid mo. At the same time, there's an Empress card for revert. Disconnect from the world. No, kailangan tutukan mo ang iyong kalusugan. No, tignan mo ang iyong kalusugan na nangangayayat ka. Pumapayat to. May influencer talaga ako na sense dito na pumapayat. Babae ha. Babae na pumapayat siya. Kilala to. No? Maaring lumalaki din yan tiyan niya. Then of course, let's see. And this is something guys with the Six of Wands for victory. Ay, the Knight of Wands, sorry. There's a Knight of Wands for something perseverance. So, kailangan mo magtiyaga. Oh my God. Nangangalay din ang iyong mga braso. No? Pati ang iyong parang meron ka ditong vertigo. No? Kala mo vertigo, pala may gumagambala sa'yo. Palipad hangin yon, ha? So, you need to pay attention. No? Talagang may gumagambala sa dito. At maaaring, there's a reflection then about sa salamin. No? Some of you, baka tagusan yung salamin sa inyong bahay. Na maraming salamin na maaaring tumutugma for, na para ma-attract mo yung negative, ganon. Let's see. Additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Let's see what is additional messages with an angel spirit. Now, pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, so there's something guys with a Four of Swords. It's something rest. So, nag-overpatig ka. Pagdating sa finances and career, kailangan mo ng pahinga. Masyado ka nakatutok dyan. At the same time, there's the lovers connected with your love life. Maaring nakakaranas kayong dalawa ng person mo na laging pagod. Na parang ang bigat-bigat ng pasanin. Na parang lagi kayo may bit-bit, no? And there's a Five of Cups for disappointment. Some of you guys, no, may mga bagay dito na maaaring kaugnay sa iyong finances, na maaaring nagkakaroon ka ng failure or disappointment itong person mo. Na meron kayong mga realization na nangyayari ngayon, na parang I see some labuan, ganon. And there's a Seven of Swords sneakiness. Now, there's a cheating lie on you. Na para mawala ka sa concentration, oh my God, may gumagambala din sa dito, no? Kasi alam niya ang kahinaan mo is pag-ibig. So, dito ka tina-target. No, and of course, there's something guys with the Seven of Wands. So, kailangan mo ng protection. Protectionan mo yung grounds mo and even your territory. Ano ba yung bagay na meron ka? Lalo-lalo na yung negosyo or trabaho mo, kailangan mo tutukan niya. Protectionan mo. And of course, there's something guys with the Nine of Pentacles. May potential ka para maging malago. Maging masagana ang iyong buhay. No, nakakadlangan lang. Let's see. Pagdating sa love life, there's a Four of Pentacles. Proteksyonan mo ang iyong relasyon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagsasama, ang iyong pamilya. There's a Star card for healing and recovery. Makaka-recover din kayo nitong person mo. I feel something a karmic relationship, no? Pagdadaanan nyo talaga to. Kailangan nyo maranasan tong dalawa. Maraming pagsubok sa inyong dalawa ng person mo. And there's an Ace of Cups. No? Some of you guys, no, nagkaroon dito na separation. Na maaaring may bagong pag-ibig na dumating sa'yo. O either maaaring, kumaga, may babalik, no? Or maaaring manumbalik ang pag-ibig, or maaaring mas lalong, no, lumago ang inyong pagsasama ng person mo. May na-sense din ako dito. Kaya, oh my God, meron ako yung influencer na nakikita talaga dito na maaaring maghihiwalay, no? Maaaring nagkakaroon ng hindi magandang eksena, no? About sa finances. Parang meron silang, kumbaga, nagkakaroon ng problema about sa negosyong tinayo nila. Let's see. And there's a chart card with an action movement. Magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. Na magkakaroon na ng mga pagbabago. At there's a target intention. Parang sinasabi sa akin dito na mayroon talagang gustong bumuwag ng inyong relasyon. And of course, there's something, the Tower moment. Sabi ko na gusto sumira No, the Tower moment, something chaos, destruction, disaster. Na talagang gusto sirain. Kaya sinasabi dito, protectionan mo No, ang iyong finances and love life. At the same time, there's a Five of Swords kasi nagkakaroon ng self-sabotage. Ibig sabihin, ikaw mismo ang magpatutulak sa kanya para lumayo or para magkaroon ng issue or problema sa inyong dalawa. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's the Eight of Cups
something moving forward. Kailangan nyo ng makaalis, makalaya dito from toxic environment. And of course, there's a Ten of Pentacles, there's a long term, na magiging maganda raw ang kalusugan mo, tatagal pa buhay mo, pero may pagsubok na kailangan mong pagdaanan. And there's the King of Swords, stop the pattern. Putulin mo na ano man yung bagay na nakakasama sa'yo. Ibig sabihin dito, yung mga unhealthy foods, no, unhealthy habits na kailangan mo ng tigilan, na baguhin. There's a Knight of Swords. See? Kumbaga, hindi na nawawala yung sakit ng ulo mo. No? Talagang every single day, laging pumipitik ang ulo mo. Meron ditong gumugulo sa iyong isipan. May menesens akong palipad hangin dito. No, nagkakaroon ng sleepless night, anxieties. And there's something, a King of Pentacles. Maging practical at secure ka sa sarili mo. Pangalagaan mo at proteksyonan mo ang iyong kalusugan. At the same time, there's a Four of Cups. Mag-ingat kayo sa pagtanggap ng mga pagkain ng ibang tao, galing sa ibang tao, no? Huwag kayong tumatanggap ng bigay-bigay. Or meron talagang bigay-bigay talaga na tumatanggap kayo. No, huwag nyo yung kakainin. Let's see, what is additional messages with the magical fire messages, advices, and let's watch this. So, nandito na tayo guys, no? Pagdating sa magical fire messages, advices for you. And there's something, a patient play, practice, enhance your ability and polish your skills. Na may bagay ka pa dito na dapat mong matutunan. And there's a winter season. The answer you need is here. Now with the winter season. At the same time, oh my God, there's a love life. Talaga malaking factor sa reading mo ay may tungkol sa relasyon na pag-ibig. Let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. For yun and yung oracle card, there's a distance. No, may mga bagay na kailangan mo dumistansya. No, retreat, disconnect from the world. No, kailangan mo talagang lumayo talaga sa mga tao sa paligid mo na very toxic. And there's a third eye, clarity. Bibigyan ka ng linaw dito. Maaring may mga bagay ka nang nakikita or mayroon ka ng bagay na nararamdaman na you need to pay attention. Let's see for synchronicities tayo. Synchronicities represent what? Represent with a brother. No, there's a connected with your brother. And there's a spring, there's a blossoming, there's a spring and winter. May dalawang season dito, no? And of course, ang pinaka-solid is winter season. No, ngayong winter season, maaaring kumbaga lumago na, at there's a spring with a blossoming. Ibig sabihin, pagkatapos itong taglamig na to, no, ito na yung panahon na malapit na yung paglago, no? Or maaaring mamukadkad. No, ang iyong buhay, sitwasyon. Let's see what is the romance angels with a mystic love oracle deck. And oh my God, there's an influence with a friend. Ibig sabihin, ang pinaka-toxic dito, it's your friend. Maraming toxic talaga. There's an influence with your friends. So, kailangan mong dumistansya sa mga kaibigan mong toxic. And there's an insecurity. So, talaga may mga inggit talaga at ngit-ngit sa katawan. No, para mawalan ka siguro ng konpiyansa. O siguro para magkaroon kayo ng time ng person mo sa isa't isa. Kumbaga sinisira, ay parang magkaroon kayo ng time ng friend mo sa isa't isa, parang sinisira kayo ng relasyon mo. No? Nitong kaibigan mo, sinisira ang iyong relasyon para matutukan mo na yung siguro nawawalan ka ng time with your friends. Na dahil you are also in relationship, baka may asawa ka na. And prayer will help to this situation. No, kailangan mo rin magdasal, sabi ng Archangel Michael, makakatulong daw yan para makaalis ka sa situations mo. For a Jesus-loving quote said, represent with the I will not leave you comfortless. I will come to you. So, nandito ang ating Panginoon, hindi ka daw iniiwan ng luhaan at hindi ka niiwan ng para sa wala lang. Kumbaga, ginagabayan ka niya sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Akala mo hindi ka niya nakikita, akala mo hindi ka niya pinakikinggan, bagkos tinitingnan niya lang ang iyong katatagan. No, lumalapit siya sa iyo pero hindi mo siya pinakikinggan. What is an angel's number? Represent with a 18 with a willpower. There's a willpower, 18. Wow, significant event are on the cards for you.
You will progress in your endeavors and gain new experiences. The right people and resources will be put on your path. An excellent proposal or change is coming up. You're destined for a greatness. Talagang bagay na maaaring makakamtan mo. No? Kumbaga, kayang-kaya mong, kumbaga, nasa kapalaran mo, no? Na nasa sayo, nakasalalay ang pag-unlad mo. Ibig sabihin dito, kaya mo maging matagumpay. No, kaya mo makamit yung bagay na gusto mo makamit. At may swerteng, kumbaga, nakaakibat dito na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay. No, maraming mga bagay na pilit man humakad lang pero mapagtatagumpayan mo to. Kailangan mo lakasan ang loob mo. What is the money move oracle deck? There is a new beginning is coming in for you. Na magkakaroon ka ng bagong simula. The way na parang, kumbaga, marirealize mo na kailangan mo na mag-disconnect from the world, right? Na parang dumistansya sa mga kaibigan mo na toxic. Now with a shadow worker vision what? And there is something a close-minded. Openness, receptivity. Now may mga bagay na kailangan matumanggap din tayo ng mga advices and messages with the other people. Na maaaring nakakatulong to for you, no, para sa ikalalago mo, maaaring may mga bagay ka pang hindi mo pa lubos alam, or maaaring bagay na maaaring magbukas sa iyo ng kaisipan. Let's see what is the clarifying for a life situation. There's something, hear what's unsaid. Turn into the silence for truth that words can express. Listen deeply. No, para makinig ka sa iyong gabay, sa iyong sarili. Na kailangan, kumbaga, pumunta ka sa isang lugar ng tahimik. Doon mo maririnig lahat ng bagay na dapat mo marinig. No, with your inner voice. Na kailangan marinig mo at malaman mo yung bagay na sinasabi ng iyong gabay. Mataas ang higher intuitions mo. Gamitin mo to ng tama at wasto. What is the clarifying for a love situation? And there's something, guys, with the boundless spirit. Your only limits are the ones you put on yourself. Na, kumbaga, ikaw mismo maglalagay na sa sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng limitation, no, sa sarili mo with other people. Na kailangan matuto tayong proteksyonan ng ating sarili. No, may mga tao sa paligid natin na huhusgahan ka. May mga tao dyan na parang, kumbaga, sisirain ka. Kailangan matuto tayong proteksyonan ng iyong sarili at ang iyong relasyon. Now, for what lies beneath with the future? From what lies beneath with the future? And there's a putting a show. No, meron ditong bagay na maglalagay sa iyo, no, sa isang kasikatan. No, para may nasisense talaga ako dito na may influencer, na may nasisense dito para magiging sikat, magiging kilala ka. Now, let's see what is the path of the light represent what? Magkakaroon ka talaga ng show, no, with other country at the same time dito sa bansa natin. And of course, there's something decision making. No, kailangan mo magdesisyon or gumawa ng desisyon. I choose positive energy, light, and calm in every situation. I choose happiness and regardless of the challenges I face. I release fear and trust in the divine, sharing my thoughts with God, knowing that I am guided to make the best choice for my life. So, kung mag-alam mo, ginagabayan ka ng ating Panginoon, no, tungo sa magandang desisyon sa buhay mo. No, kailangan mo lang talagang pakinggan ng wasto at tama, ano man yung bagay na gusto iparating sa iyo ng ating gabay. Let's see what is the pick of yes or no. So, let's watch this. So, nandito na tayo, guys, no, with the pick of yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick of yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, mag-iisip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng social media platforms. At maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga bagong subscribers, sa mga bagong followers, at mga solid followers natin. Therefore, sa mga hindi pa nakaka-follow sa aking bagong FB page, please follow nyo ako. At the same time, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, please click mo na yung subscribe button dyan. And of course, click mo rin dyan yung for all bell para updated kayo sa mga videos natin every single day. Let's see. Let's start with the number 1. Number 1 represent what? There's a yes.
taking flight, uplifting a peace with decision. So, pinapakita dito guys, no, na maaaring magiging matagumpay ka na at magkakaroon ka na kapayapaan sa mga desisyon mo. Magiging maluwag ang yung desisyon, magiging maluwag ang yung kalooban na maaaring dadaling ka sa mas maganda at panatag na pakiramdam. There's a yes with a number 2. You get a lucky break, it's a successful venture. No, nakuha mo yung tamang pagkakataon at maaaring magiging kumbaga papatok or maaaring mag-boom ang yung bagay na gagawin at magiging matagumpay ka. Now, number 3, there is a yes again, all yes ha, the best medicine, getting the real scoop. No, makukuha mo yung tamang pagkakataon, makukuha mo yung tamang gamot para sa'yo, makukuha mo yung tamang bagay na appropriate at maaaring, kumbaga, talagang tugma para sa'yo. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Cancer. So Cancer, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, digdig, umapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush!